yun lang, na, wala akong maisip na gano'n na parang itatapat ko doon na Pilipino. Ayun, ang lakas ng hingang yun Next time mga kailangan dito. Bakit walang umaabot na Filipino artist sa mainstream? Banda, ganun. Saya siguro makakita ng Pinoy artist sa Coachella na banda. Oo. Wala Na headliner hindi lang parang kasi diba? Pamangkin ni Marco. Hindi, joke. Welcome na naman sa bagong episode TKP Tugtugan, of course Kwentuhan podcast with my favorites Andy and Kyle. You know, parang unti-unti na tayong nahahasa ha? Napalaban ako kanina Ayun. Sana mahasa talaga. Oo. Kumusta naman kayo ngayong kalagitnaan na naman ng linggo? Wala, tinatamad. As usual. Tinatamad sa jamming o sa... Hindi, sa panahon, sa labas. Yung lamig, biglang minute, lamig, gano'n. Ikaw, ako may sakit. Recovering. Lahat ng tao may sakit Nahaba yata ako Kinakabahan ako dyan, ano yan? Pero kanina kasi pinainom ko si Kyle ng ginger shot. Sa tingin mo ba may nabago o hindi naman? Medyo okay. Parang okay naman. Yung tunog mo ngayon, parang normal Normal na ba yung boses ko? Oo. Lalo na sa Canada, no? Like yung mga lamig, ganyan-ganyan. So, January, kadalasan ang pinaka-delikado kasi ang dami nagkakasakit. So, yung payo ko lang, ginger shot sa ginger, may turmeric at saka black pepper. Yan ang So, yun. Anyway, at dito ulit sa TKP ay may jamming para sa amin at may gusto kami munang check out nyo muna ang parang highlights ng attempt namin na makabuo uli ng areglo. Okay? So, check it out. Apat. Teka lang. Bago ako papasok, sige lang. Ako, meron na ako? Oh, yeah. Paulit-ulit lang. Papasok ako. Isin lang muna namin yung... Paulit-ulit ka lang. Ini-take ko yung count niya. 2, 3, go. Sabi. Tapos para F sharp, no? Parang kupado. Yeah, 1, 2, 3, 4. And yan, nako, medyo challenging and sana mag-stick around kayo kasi sa huli I think na medyo may sa pilitan may nabuo talaga. Kaya napakitaan tayo ni Andy doon na talagang for the first time medyo may mga singkopata tayong sinubukan. Yun. Hindi tayo si si Kyle na palaban. Napa-drum and bass. Mahirap yung napa-drum and bass. Yun yung mismo drum and bass. Yung muscle memory ang hirap. Sabi ko simple lang Nook 7, iba na yung chord mo. Ako ng mga wala sa chord chart Pero ganoon, at least, every week, maski sa maliit na bagay. Ako bilang gitarista, parang feeling ko, maski yung once a day, once a week na ganito, parang alam mo yun, medyo nahahasa. Hindi sa technical, pero yung kalawang na alis-alis, no? Tama. Lalo kung di ka naman na halos tumutugtog na. Oo. Bago natin makalimutan, may kontrobersya na naman pagdating dito sa Ticketmaster. Ewan ko kung naapektuhan ba kayo, pero sobrang sa mahal. Sa scalper ba yan? Sinasabi mo? Either sobrang mahal, maski minsan 1 oras, 2 oras, ubus na, or parang yung scalper nga. Actually, hindi na ako bumibili sa Ticketmaster Sa iba na ako kumukuha kasi nga mahal sa Ticketmaster.
paano yun naman yung mga seats na gusto mo? Or wala ka na Available naman yun sa iba kung ano yung available. Pare-pareho naman sila ng ano, seating, ano, diba, yung charts. Pero hindi ko gets, paano ka nakaka-secure kung hindi sa Ticketmaster is 95% na mga mainstream na mga act dito ay kailangan mo exclusive sa Ticketmaster unless Hindi ba? Alam ko, yung sa amin, mga kinuna namin, ano katulad nung kumuha kami ng bago yun, si ano ba yun? One OK Rock. Meron sa Ticketmaster noon, meron din sa, nakalimutan ko yung pangalan ng isa. Pero doon kumuha yung wife ko hindi ko alam, hindi ko kilala yung banda or Japanese ba yun? Japanese. One OK Rock. Ikaw Kyle, meron ka bang experience Bira kasi akong nanonood? manood ng concert nga, mamahal kasi in general eh. Mahal nga Kaya hindi ko alam yung mga nangyayari sa Ticketmaster actually. Tagal na ako din nanonood ng concert, siguro 2 years na bumili Mahal, ako ng oo. ticket. Kasi alam ko yung yung isang pinaka-major na napanood kong last, yung Blink 182, ano 275, man. Ano pa yun hindi pa sa malapit yun, sa malayo. Ito na naman tayo, kukumpara na naman natin yung mga Hindi. Yung Ito dati. yung current naman to sinasabi natin Kasi yung ngayon nga nagkakaroon ng mga parang scam Kasi nga alam nila, lalo na kung in demand, ang naiintindihan ko usually mga sa mga Filipino concert, no? Kasi iba ang cost naman ng mga usually mas mahal pa nga Mas mahal yung sa atin, oo. mag-invite dito ng mga Pilipino. Pero so maski dati pa, 'di ba? Yung mga Martin, mga ganyan, mahal 'yan. mahal nga Pero pagdating sa mga mainstream, nakapanood ako dati pa huli ko napanood Foo Fighters yata. Magkano lang? Definitely like $50-60 yata. Okay. Pero ngayon, ayun nga nagulat lang Wala ako nang na ganun. parang unless nasa buwan ka nakatayo. sobrang taas na, Na anong biglang nangyari dahil ba sa inflation na suddenly yung pag-tour ng mga artist, airfare, lahat yan, na pati yung mga mainstream na apektuhan na. Yan lang, nakakalungkot na Bigla nga tumaas kasi dati kahit na yung mga Smashing Pumpkins, di ba, $60. Pero bakit nga ba? No? Grabe kasi yung tinaas ng tickets. May intindihan mo talaga kapag Pinoy, iba yun. Yung bumili misis ko nung Oasis, parang 300 yata ginastos namin isang ticket, 400, mahal. nakabili na kayo ng Oasis Oo, meron, okay. Magkano? 300? 300 something. Okay na yun. Oo nga. Una kami, nagpila kami. Hindi, ako gusto ko itanong sa inyo kung Okay. bakit walang umaabot na Filipino artist sa mainstream? Banda, ganun. Sa tingin nyo, anong meron sa atin? I think yung di ba, may umaabot yung typecast. Alam ko sa emo, No. nakilala sila sa emo, man. Hindi. Hindi ba? Kasi parang, Mainstream, baka sa Indonesia yung mga gano'n. hindi dito kasi yung mga emo kong katrabaho, alam Ako, may playlist ako ng random na Japanese na as in hindi napataon Kinakanta Kinakanta nila ako rin. Meron din akong, di ba, na parang Bagay. Japanese pero hindi Siguro, SB19 siguro. Yung mapapa-perform mo sa Coachella, mga ganun, Pinoy banda. ako may theory ako Sabi ko na dati to na tayo mga Pinoy ay sobrang gagaling manggaya. Okay? Tayo ang journey, lahat yan, di ba? Pero, yung pagka-unique, ang hirap makahanap ng unique. And siguro, kung ikaw mainstream, ano ba ang tunog ng OPM? Di ba? Nandyan naman ang, kung sino man, Incubus, nandyan ang ano. Hindi, pero for example, yun nga, sa Coachella, nakatungtong doon yung Blackpink. O sabihin natin K-pop, nakatawid sila doon. Pero ano bang special sa K-pop? Pag inisip mo, Oo nga pop song lang siya na I think, para sa Song lang akin, talaga siya pop song lang talaga siya na may Korean lyrics. maganda yung music video, yun. Para Pero sa akin like, nga, yung song itself is Yeah. parang K-pop lang. Pero parang sa akin, parang parang overhype ng konti. Ibig sabihin, masasabi mo ba na, ito yung unique sound ng Korea to, itong K-pop. Hindi. Pop song lang siya. Hindi ko. I think kasi sa Korea, sila yung nag-perfect sa ganong klase ng genre na in terms ng musicality at saka, hindi, pag sinabi ko musicality, yung iba yung quality maski yung mga sasayawan, yung mga kung gaano sila sabay-sabay, ang layo pa rin ng sa Pilipino. So, yung sinasabi mo, yung dedication tsaka yung art. Tama. Parang pinerfect yung... Maski hindi ako mahilig sa ganung music, hindi yun ang upbringing ko. Nakikita ko yung singing and dancing as a group. kumbaga sa atin,
parang masaya na ang mata ng masa sa mga numbers na nakikita nila sa ASAP. Halimbawa, yung sayawan dito, backup dancer. Like talagang, wala kang pakialam talaga eh. Pero ito yung detalye ng lahat ng moves, pati ng ibang level na baligtad. Kaya para sa akin, nakapasok sila sa Coachella. Sobrang bigat na nila. So, na hindi lang sila, ng buong industry sa South Korea na parang wala silang pakialam. Kumbaga kundi ginawa na nila yung homework na ito na lang yung good example dyan. Kuwari si Lisa, yung isa sa member ng Blackpink, diba? Heavily sponsored siya mismo ng mga Chanel, mga ganon, diba? Kumbaga doon pa lang kukunin mo na eh. As kuwari ko sa Coachella kasi alam mo na brings in money. Exactly. Diba? Ibig ko nga sabihin, hindi sila yung parang nagtatry hard. Pumunta sa Woodstock sa Coachella. Yes. Sila, kasi nga May image na sila eh. May image na silang... Sobrang image nila na tipong ang mga Pilipino na tinaguro ang mga karaoke king, okay, ay sila ang nagtatry blatantly na gawing P-pop. Diba? So, ganun sila kalupit yung, I guess, pop culture or music Pero- sa South Korea. Pero in defense din ng yung P-pop sa atin, katulad ng Alamat, may originality sila ha. Hindi sila parang K-pop. Pakinggan mo yun, yung Alamat. Medyo iba din eh. Hindi lang, kulang na siguro sila sa push. Pero ang problema kasi, maganda yung style nila. Yung delivery nila sa mga kanta. Yung nga lang, siguro nandun pa rin siguro yung discrimination nga. Kasi syempre, parang may mga Tagalog, alam mo na, yung ganon. Ewan ko lang ha, sana naman hindi ganon. Ayan ang, again, kasi nga, for the longest I think time, may pagkaganyan din eh. na-colonize tayo. Kasi ang K-pop, magugulat ka, mainstream na talaga yan ha. Mainstream. Pero talagang sisingitan niya ng mga Korean, unapologetic. 'Di ba? Ay sa atin, no. Hindi ka makadinig ng, hindi ganun. Walang pakialam ang mga South Korean kung hindi sila sumikat sa ibang bansa. Kasi on their own, sobrang laki at fulfilled. At yung parang industry nila, yung buong ecosystem ng artistry, is ibang level. Pero bakit walang ganun sa At Pilipinas? saka yung training nila kakaiba eh. Next level. Yung marami sila, mga 200 pesos, na-narrow down nila sa pinaka-talented doon sa group na yon. Hindi, ganun nga talaga yung proseso nila. yung Parang, ano pa yun, mga 3 years bago sila mag-debut, training muna. So yung training na yon at saka yung mismong auditioning para makuha, doon na lang parang iba na yung level eh. Yeah. Yung Hindi, yun nga, masakit sabihin, pero yung mediocrity sa Pilipinas ang dahilan. Maski dito, di ba, manunood tayo dito ng mga talent show, no? Sa totoo lang, kung magiging prangkahan ay, oh my God, wala ka sa tono. Hindi, pero dito, ano mo ang galing, ang galing. So hanggang sa Pilipinas, yung masa, nasanay sa mediocre. Pinag-usapan na dati, hindi makatawid sa mainstream ng US. Oo. Kumbaga, yes, meron sa ating mga outlier. Maski dati pa, mas marami pa, Freddy Aguilar, di ba? Oo. Yung mga ganyan. Ang Easy problema meal. is outlier. No, pagdating sa totoong craft, no, ang marami sa atin ay talagang walang disiplina kagaya ng halimbawa K-pop for example. Kaya ito ang reflection ng industry natin. Lagi hindi tayo hahanap-hanapin. Hindi, kunyari hindi K-pop, paano pag banda? Oo nga. Ano tingin mo? Parang anong kailangan ng Pinoy na banda? Exposure yun. Para tingin mapunta ko. doon. Kasi sa atin kasi minsan napapansin ko yung mga sa Pilipinas, parang syempre yung sa bayan muna, marami Tagalog song muna ginagawa. Siguro kung meron doon na medyo mag-focus sa medyo more English, international, kumbaga. Yun nga para sa akin nga, kung ang Blackpink, sinabi na, fuck English, hinabol sila. Panay English nga sila eh. Ano? Panay English nga. No. Kumakanta sila ng Koreano. Pero marami silang English na parang mix, di ba? Pero para sa Korean pa rin talaga na unapologetic eh. Yung lately nga nakikinig ako sa TikTok, diba? Sinesend ko sa inyo yung mga Japanese, meron ng mga South Korea. Again, meron mga malulupit ngayon. Pero considering na parang tayo yung laging sinasabi natin, mga musikero tayo, araw-araw meron tayong mga matugtugan, parang I feel na dapat mas marami yung ratio ng mga ganong klaseng artists
Sa ngayon, sa lahat Ito ng nga generation. nagtataka ako eh. Diba yung Otoboke Beaver for example, hindi naman sila ganun katagalan na. Pero kung saan sila tumutugtog, Lollapalooza, tapos favorite pa siya ni Dave Grohl. Isipin mo yun. Pero tugtugan nun, ganun na babae sila, all female. Pinanood ko sila eh. Pero kung tutuusin, magaling sila as a group. Pero may siniisip mo, hindi naman to yung pakyut, hindi naman ganun. Talagang ano sila eh, na practice talaga yung dating eh. Pero ang lakas ng dating nila. Meron sila parang, sa simula pala pag nakita mo may aura na sila na, ba okay to ah. So ano yun? Ang dami ng generation after 2090s na sobrang sikat na wala na, kumbaga pa-retire na. Halimbawa, hindi mo na i-expect na mag-bring pa ng culture eh. Like, alam mo, grabe na ang contribution ng E-Heads, ng River Maya, ng Urbanda. Ako sino man, di ba? Nandun na yun eh. Siguro, nandun nyo, Adilaw. Okay, ang lupit, di ba? O, sino pa? Yung bago na talagang, kumbaga, sa basketball, nasa prime pa. Yung Ben. Lola Amor. Ben and Ben. Lola Amor, again, parang kulang. Sobrang kulang pa na walang variety. Na yung definition is parang maraming nag-overlap pa rin. Ilang ngayon, I guess in general, kulang ang mga nagbabanda na unique. So parang kailangan ng Pinoy makaimbento ng tunog ng Kakaiba. Pinoy. Dati ang dami, Eraserheads. Yung nagsabay-sabay ang dami and lahat may kanya-kanyang parang binring na culture. Siguro wala na tayo, hindi na ba tayo updated, pero Hindi lang na-push siguro sa international din yung time na yun. Hindi, wag nga lang sa international. Miski nga sa OPM tayo eh. Sino ang kilala mong nagme-make talagang grabe? Ilan ang album ng E-Heads? Ilan ang naging album ng River Maya? Ilan ang naging album ng bukod sa, yun nga again, Ben and Ben, yan. Sino pa? Ang dami. Hindi yung mga one-hit wonder. Ibig ko sabihin, yung talagang dibdiban na kung ikaw banda, magbabanda ka dahil doon. Influential. Yung influential talaga. Sinong banda sa current ngayon yung talagang banda na parang Sa US? Sa US. Marami. Sino? Sino? Na bago hindi yung mga luma. Wala na bago. Wala din. Hindi, may Sino? mga meron napapanood ako na yung ang dami nilang ang listeners, pero hindi ko sila ganun kakilala, pero parating na nare-recommend sa akin. Napansin ko. Hindi na, ibig sabihin yung hindi sa Spotify hindi yung mga ganyan. Yun talagang sikat. Kasi sa Spotify, syempre, algorithm Banda yan, hindi banda. solo Sa US, sino? Yung mapapanood mo sa TV, wala. Wala ngayon. Tingnan mo ang lineup sa Woodstock, halimbawa. O Para mga luma eh. Di ba? Oo. So, hindi siya unique na problem sa Pilipino. Kasi nga, ang mga Pilipino, largely, sobra ang laki ng influence ng Western music. Kaya kaya yung mga E-Heads na yan, di ba? Sino mga influence yan? Mga malulupit talaga na influence din natin. And nung nawala na rin yun, parang may correlation. Again, meron ngayon, pero sa dami ng mga Pilipino, bilang ko sa isang kamay ko siguro, yung talagang masasabi mo na parang ang impact ay parang, E-Heads. Kasi ang daming dati, di ba? Nandiyan ang Updharma, UDD. Di ba? Ang dami talaga. Nung nag-peak na, yung iba syempre, iba na ng buhay, di ba? Iba na yung and enough na, naging part na talaga sila ng history natin. Pero paano nga yung future? And same ang fate niyan sa, lalo na sa Pero Canada tayo. hindi lang tayo updated kasi Hindi again, tingnan mo ang lineup ng Woodstock. Dati 94 hindi, Woodstock. sa Pilipinas muna pag-usapan natin, let's say. Kasi hindi naman tayo ganun ka-updated din eh. Baka naman meron din. Alam mo kung tatanungin natin, yes, may itong bandang to na hindi ko kilala, may malupit na isang kanta to. Pero yung sasabihin natin, ito Consistent, is yung consistent. culture ba na talagang naging influential to Wolfgang. Nagganon, di ba? Na, Wala puro mga Wala. Hindi lang siguro ako updated. Pero sa nakikita ko dyan, puro mga luma, mga 90s. Yun nga. Hindi sa bias na naman tayo. And maski sa mainstream. Hindi ako updated ako, pero wala ngayon. Pa-single-single. Tapos pa-single, pero pa isa-isa. wala yung parang epekto ng Heads dati. Na halos lahat ng kanta. Oo. And hindi lang Heads, lahat ng genre ay merong, oh my God, 20 na mga sari-sarili nilang mga, hindi ka maubusan. And ang sarap magbanda pag ganun. Kasi meron kayong enough na mga iba't ibang mga naging influence ba?
Although meron, pero hindi banda, mga rapper, ganyan. Mga Flow G. Flow G, Malakas ganyan, oo. yung mga... Yun nga, good for hip-hop nga kasi sila nakahanap sila ng rap, nakahanap sila ng way na mag-grow at mas maging popular. Hindi sila naging stagnant. Nagkaroon ng mga rap battle, di ba? Yung mga sunugan, nagkaroon ng ganyan. Yung mga collaboration sa mga... Ang galing eh. Pero yun nga, naging stagnant yun sa ano? Sa banda wala. Sa banda. Actually, laking bagay nun yung mga rap battle. Kaya sobrang Oo. lakas ng yung flip top. Kaya Flip top, sumikat oo. ng sobrang hip-hop sa Pilipinas dahil dun eh. Banda, ewan ko. Kaya siguro makakita ng Pinoy artist no, sa Coachella na banda. Oo. Wala eh. Na headliner hindi lang parang kasi Diba? pamangkin ni Marco. Hindi, joke. Tumatanda ang banda, nagkakaroon ng mas parang basketball, 'di ba? Minsan nag-injury, nag-iiba yung landa sa buhay. Kaya nga ang dapat, parang basketball is sa prime. 'Di ba? Yung mga silver chair kailan nagsimula yan? E-heads kailan nagsimula yan? So seize the opportunity. Kumbaga, yung likelihood na again, never too late, pero yun nga, sa observation ko, Hindi kaya gawa rin dahil nga ngayon, puro streaming na, sobrang dami na rin na, parang ang hirap na rin mahanap ka. Kasi sobrang dami na mga gumagawa ng music, hindi lang banda, minsan, ikaw, kaya mo gumawa ng music na... Hindi na lang doon. Punta tayo sa Pilipinas. Gets ko yung sinasabi mo streaming, okay? Kung tayo pupunta doon, gabi-gabi, Ay, sa mga mga pinaka-popular na mga club ng pambanda, ha? Yung mga luma pa rin. Yung mga Siguro sa 50 banda doon, baka dalawa lang matatandaan ko. mga luman. Dito tumutugtog pa rin naman lahat. Pero Hindi, tama tanggalin ka. natin yung mga luma. Pero tama Oo. ka. Yung ma-appreciate mo nga doon yung mga luma. Kasi yun yung mas maraming songs na maaalala mo eh. At saka yung nag-hit talaga. Mas may ano lang. Oo. Mas may impact sa culture. Mas may yung impact mga lang, oo. lumang banda. For some reason, di ko alam ba. Pero hindi ko sinasabing hindi maganda yung mga bago. Siguro hindi ko lang kasi sila narinig masyado kasi nga nandito ko. Maraming pare-pareho pa rin ang tunog. Pagkagawa. Pero nga lang pare-pareho. Tsaka nanonotice ko, observation ko lang sa mga tao. Sabihin natin mga millennial or Gen Z, for example, ng mga tao. Teka, sino ba Gen Z? Na? Gen Z ay sino ba to? Yung mga sumunod sa millennial, ano ba age nila ngayon? Anong Siguro year mga nun? 28 pa. Okay. Mas bata sa Mas bata atin. sa Okay. atin. Na-notice ko lang marami sa mga kaibigan ko, ganyan, na mga Gen Z. Hindi ko alam kung epekto siya ng internet or social media. Fan sila ng kung anong uso, whether banda yan o hip-hop. Pag may hit song, fan sila nun. Pero Kung hindi sila anong fan trend. ng band. Kung anong trend. Ah. And ng mga tao, sunod lang sa kung anong trend. So, hindi siguro nakakabuo ng sariling culture yung isang artist. Dahil hindi naman lahat ng kanta nila magte-trend. Dahil sa sobrang daming kanta out there. Kaya nga, I think para sa akin, mas maging raw at simple ang way. Kasi, the fact na lang na ngayon, yung Japanese na sinend ko, di ba? Yung ano ba yun? No. Bro lang, simple lang eh. Like, ang dali nga eh. Pero, the fact na hindi ko naiintindihan yung pinagsasabi nila. The fact na sobrang raw. Ay, bakit yun ang nag-stand out? Hindi ako hapon. Actually, yun ang ine-explain ko sa ibang kilala ko na pag sinasabi, naku, bakit kailangan natin, gandahan natin todo yung recording, ganyan. Sa loob ko, actually, mas maganda yung raw eh. Kasi parang lahat kayo pare-pareho na eh. Yung isa mismong drums, di ba? Oo. Pare-pareho eh. Parang same samples ang ginagamit, pinapalitan yung mga, parang, ewan ko, para sa akin, parang gusto ko pa rin yung raw. Parang dati nga, 90s, yung rawness niya. And I think bumabalik. Kasi nga nagulat ako, oh my God, ito nga sa Japan. May narinig din ako, taga Taiwan. Ganun, bago Like in the past, I think yung Pero 3, 4, 5 recording nila, years. parang raw talaga, no? Oo. Ang galing na, yun lang, na wala akong maisip na gano'n na parang itatapat ko doon na Pilipino. Ayun. Ano yun, ang lakas ng hingang yun Next time mga kailangan dito Bababa ko to. kailangan ng yung pop filter. Okay. Napansin ko, kahit sa Pilipinas maraming, kahit na yung mga lumang bands, yung mga Wolfgang, gumagawa sila ng mga vinyl, ng mga iba nilang na-release dati in tape sa CD. Pero siguro limited nga, hindi siya yung talagang maraming mass production. Well, ang sa akin, kumbaga sound kasi subjective yan Technically, Sa bagay. hindi maganda mas maganda, superior ang sound ng Again, subjective yan. Pero, yung tactile na, tulad nga ako, di ba may vinyl player ako, parang, kumbaga sa camera, ngayon actually gusto kong pumunta sa analog.
Kasi yung film, yung alam mo na pagkuha mo ng picture, yun yung moment na yun. Hindi ba ganun din yung sa vinyl? Yung Hindi, yun nga narinig mo yung bass, mas malinaw yung bass, hindi kasi sa digital. Ang medyo daming flat. factor kasi depende sa pinapakinggan mo. Alam mo yun? So, pero yung experience. Ang pinag-usapan natin with good speakers versus like CD with good speakers. Oo. At saka yung practicality nga na, to be honest, mahal ang magkaroon ng magandang system ng vinyl. Alam mo yun? So, para sa akin, hindi man sa quality, mas enjoy ko yung mas nakikita ko ang sarili ko nga na bumili ng vinyl dahil sa experience. At saka ito, may nagsabi sa akin ito the reason why mahal na mga vinyl at even CDs, kasi yun ang only way for you to own the music. Yun na lang, yung sa'yo. Kasi puro streaming nga ngayon, di ba? Kaya yung marami, kahit yung ibang mga CDs kung mapapansin nyo so ibibigla nagtaas na yung mga presyo, especially yung mga siguro ilang print lang ang ginawa, hindi na na-revive, kumbaga. Ang mamahal kuwari mga Wild Swans na CD, mga nasa $90 man. Ganun. Oo. At saka I guess sa vinyl, worst case, sobrang analog siya. May nakita ako sa mga YouTube, pwede kang gumawa ng player. Like, parang kasi technically, lang siya, di ba? Yung needle at saka basic Maski panahon ni Mahoma dati, di ba? Talagang naman parang ganun lang Spice, Versus, halimbawa, CD. Kung talagang nagka-leche-leche na, wala kang player, paano mo i-enjoy? Kumbaga, at saka yung quality, wala digital yun Digital na yun di ba? Except dun sa physical na may ganun ka, like walang difference ang ang wave file 16-bit 16-bit, ng CD versus sa kung anumang pero ang vinyl yun nga again maski mawalan ng kuryente sa mundo pwedeng Kuwari gitarista ka, ikaw ba? Kasi alam ko ikaw, Philbert, may time na parang simple ka lang sa live konti lang yung dala mo versus yung ibang gitarista talagang sobrang daming effects, ganon. Ano yung masasabi mo? Anong reason bakit mas prefer mo na yung kung ano lang yung kailangan mo? Hindi yung... Ako, personally kasi, wala akong time. Never ako nagkaroon ng time talaga na masasabi kong na-prioritize ko yung pagbabanda. So, pagdating sa mga effect, whether digital o Analog. hindi ko, wala para magamit mo yun ng tama. Kailangan mong pag-spend ng oras yun. Never naman ako talagang Kahit nung studio days? Oh yeah, lalo yun. Simple lang si Philbert. Hindi siya yung katulad ng iba, yung marami talagang pedal board. And again, dahil nga, hindi sa... Wala kasi wala akong time na mag-tweak. Pero napapaganda mo yung tunog. Doon ako natutuwa Kahit sabihin mo, minsan tatlo lang yung effects mo. Parang kasi Ona Oh. Kasi Ona, di ba, konti lang mag-effects. Pero ang ganda Ang maganda nga kasi nasanay tayo ng mga original, di ba? So parang yun yung ginawa kong kanta, halimbawa. So parang of course, yun yung komportable ko. So, paano mo ikukumpara na bakit ibang delay mo sa U2? Alam mo yun? Like, hindi nga, ito yung Na-observe ko lang sa'yo noon, napansin ko, na pag kuwari, tumutugtog ka sa partida man or so out of luck, napansin ko, since may alam ko sa mga recording, alam mo yung tamang frequency na hindi siya magmukhang muddy. Alam mo yung pagka nagla-live, ang linaw niya. Kuwari, magawa ka na may mga clean, na may mga delay o parating ang linis Ako Nasa actually, tenga mo na siguro din yun, no? Alam mo yun? less is more. Parang gano'n. Siguro nga. Tsaka depende rin siguro sa grupo nga na parang minsan pag tumatandaan parang hindi mo na kaya yung parang mas tahimik. Oh, Parang- pero tama lang I mean, ang ibig sabihin ko yung, kuwari, kasi meron iba talaga pagka naglagay ng delay, minsan parang over Yung iyo parang alam mo na yung tamang timpla para lang doon sa ganung timing, ganung genre. Yung kumbaga siguro experience na nga rin yun. Experience sa katenga. Ako to be honest, hindi. Like marami akong mga model pa ako pero hindi ko i-consider ang sarili ko. Sa akin lang talaga parang safe. Kasi nga palibasa oo. kami yung gumagawa ng kanta, hindi kung ano lang yung kaya. Pero meron akong, si Ona, ako dyan, mga ganyan Oo, talaga. hindi maganda Pero si Ona, ako, kasi and admit naman ako na talagang wala naman kasi kung yung effort ko, never sa period ng buhay ko na parang main ako na banda. Pero ako Yun naman, yung parang sinasabi ko lang doon is yung kumbaga yung you make the most of yung kung ano yung meron ka. Ay, Kung ano yun ang- yung limitation niya, kung ano yung kaya mong
yung kumbaga pinaka magagawa mo, mapapaganda mo with only those few pedals, kumbaga. Yun yung pinapalabas ko. Yung nagagawa mong pagandahin siya kahit sabihin mo overdrive lang saka delay yung effects mo. Ganun. Parang Hindi mo lang, hindi, pero biro. kailan birthday nito? Sige, dadagdagan ko pa. Hindi, totoo yun. Pero agree ako na actually madami talaga gitarista na nagbubuo ng sobrang daming gadget just for the sake para pogi. Pero dalawa lang pinipindot. Oh, marami akong experience sa game. Pero at the same time, siya subjective Depende siya. Marami na rin akong ganyan tao. Yung tatay ko, ginagayan ako. Pag nakikita ng tatay ko yung board ko parang di daw niya kailangan yan. Nasa kamay lang daw yan yung mga ganyan. Okay, magaling pero depende sa music na tinutugtog mo may time na kailangan mo lang itong effect lang na to para sa dalawang kanta. Pag kung yung tugtog namin, gusto namin mga YouTube, paano mo tutugtugin yun kung wala kang delay, di ba? Yung music nila Cole, paano ka tutugtog ng gano'n kung wala kang mga gano'ng klaseng reverb? Hindi mo magagawa sa kamay yun, di ba? Sa kuwari cover, lalo na pag cover band ka, syempre marami kang kailangan gayahin. Ikaw itong mga The Cure, kailangan mo ng mga flanger, di ba? Okay, wow. Ayun, nakaraos na naman, nakapag-practice, nakapag-ensayo na naman. And at least nakabuo rin naman tayo. And maraming salamat sa inyo uli at napakahirap ng setup ng show na to. Literal para ito ang tinatawag na labor of love. Alam yan. Hirap pala, si setup lahat yan. Microphone. Lahat, Diyos ko po. So, pero ito yung buhay natin, no? So, again, magkita-kita ulit tayo next time and end namin to at gusto naming i-share sa inyo yung kahit pa paano na areglo namin sa munting oras na nag-jam etong mga tropa dito. Kaya yun, sa mga Canadian dyan, hanapan nyo pa rin ng oras. Kung mahilig kayo sa mga ganito, hanapan nyo pa rin ng oras para makapag-jam. Kasi masarap yung feeling Maraming salamat uli and magkita-kita tayo next time.